Sana kayo ay mabless, no? Kaya ayan, no, pagpalain po kayo. At ngayong umaga magsama-sama tayo alas 8 at magiging on the air yung ating program ngayon, no? On the air ito. Kaya maging yung mga announcements natin para sa Kapitolyo ay magiging malalaman din ito, no? Mapapaabot natin sa ating mga kababayan at magkaroon sila ng sapat na kaalaman. Tatalakayin natin ngayon. Gusto kong basahin itong sinabi ni Jesus, the greatest inspirer, motivator, teacher, and of all time, no? At timeless itong kanyang mga katuruan kasi. At kung nais natin ng mga tamang prinsipyo, pumunta tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil hindi ito naluluma, hindi nagbabago, at hindi rin ito na-out of date. Dumaan na ito ng maraming translations, revisions, pero tignan ninyo, no? Ang kanya mismong original languages ay ito'y nanatili na yun bang preserved. Kaya titignan natin ngayon itong isang prinsipyo na itinuro ni Jesus na alam ko naman na mai-apply din natin ng lubusan. Ito'y prinsipyong napatunayan at nasubukan ko na. Yung tinatawag na principle of sowing and reaping. Yun bang prinsipyo ng pagtatanim at pag-ani? Literally, kayo ba'y lahat tayo ay nasubukan na nating magtanim, ano? Sa atin during our elementary days, meron tayong subject, no? Na nagtuturo sa atin ng gardening. At in one way or another, naturuan tayo kung paano magtanim, no? Kahit na basics ng pagtatanim. Kunyari, pag nagtanim ka ng mangga, aanihin mo ay mangga. 'Di ba? Hasik ka ng palay, so ang aanihin mo rin ay palay. At itong prinsipyo na ito ay apply din natin maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kagaya ng, 'di ba, pag ikaw ay nagbigay o naghasik o nagtanim ng kabutihan, 'di ba? Kadalasan, hindi lamang kadalasan, naturally or supernaturally, ang bumabalik sa iyo ay kabutihan. Sabi nga ni Jesus, ang sino mang nabubuhay sa patalim, ay sa patalim din naman mamamatay. So, pag ikaw naman ay gumawa ng mabuti, babalik sa iyo ay mabuti rin naman. Kagaya ng pinakasimpleng bagay na pwede nating ibigay at libre, yung ngiti. 'Di ba, pag nginitian mo ang isang tao, maaring merong isang hindi ngingiti, no? Isang daan mong binigyan ng ngiti. Pero naturally kasi pag nagbigay ka ng ngiti, ay bibigyan ka rin in return ng ngiti. 'Di ba? Pag binigyan mo ng simangot o kaya'y binigyan mo ng mataas na boses, 'di ba? Ininsulto mo, 'di ba? Babalik din sa iyo. O kaya nanuntok ka, naturally ang physical features ng katawan ng tao kasi ito ay meron talagang features na gumante. So gagantihan ka rin. Ngayon, ang titignan natin is how could we be a blessing? Kung papaano natin pwedeng i-bless ang ibang tao. Kasi ang karamihan sa atin, kayo ngayon na nakikinig, 'di ba? Lahat tayo, ang gusto natin ay blessing. Gusto natin ay blessing. Ito yung pintig ng ating puso, sinisigaw ng ating puso. Ito yung ating mga mithiin at ninanasa na kailan ba ako i-bless? O naway ma-bless ako. O Panginoon, i-bless mo naman ako. Alam niyo po ba na walang masama doon pag ikaw'y nag-pray na i-bless mo ako? Kagaya ni Jabez kasi sa 1 Chronicles chapter 10 verse 4, sabi niya, and Jabez prayed that, "Oh Lord, that you'd bless me, that you will expand my territory." Wala pong wala pong masama kung ang nais mo sa buhay ay mapagpala, no? In fact, sa Deuteronomy chapter 28, ang Panginoong Diyos din ay nag-declare ng blessing through obedience, no? Itong blessings na ito, ang ilan dito ay sabi niya, blessings on your coming in and in your going out. Papasok ka pa lang,
maging sa paglabas mo ay may blessing, may blessing na talaga. The Lord will bless the works of your hands. Ang mga ginagawa mo, ang negosyo, ano paman, ito ay binibless. Maging ang iyong mga anak, sabi ng Deuteronomy 28, the Lord will bless the fruit of your womb. Maging yung iyong nasa sinapupunan o mga lumabas na sa iyong sinapupunan, yan ay ibibless din ng Panginoon. So first of all, dapat na ma-establish sa atin, listen ladies and gentlemen, you may be in a situation you feel not you feel not being blessed. Feeling lang 'yan, pakiramdam lang 'yan. Alam ko na minsan ang ating sukatan ng blessing ay material o pinansyal. Minsan ang sukatan ng ating blessing ay yun bang impluwensya sa mga may katungkulan, matataas na tao sa lipunan. Subalit ano po ba ang mga bagay na dapat maintindihan natin dito? Hindi lahat ng blessing ay nadadaan sa material. Di po ba? Kunyari, ako, I am blessed with a very wonderful family. Pero wala ako magarang kotse. Di ba? Pero I feel and I know I am blessed. Di ba? So, yung bang maaring wala ka namang pamilya dahil single ka, pero malusog naman ang pangangatawan mo. So, you're also blessed. Okay. Pero, alam nyo ba kung ano ang pundasyon ng blessing? The first foundation, the very foundation of blessing is God. Kasi ang sabi nga niya sa Proverbs 3 verses 5 and 6 sa Bible, sa Living Bible, ang sabi niya, in everything you do, put God first, and He will direct you, and He will crown your efforts with success. Alam din natin yung Matthew 6:33 na kinakanta natin, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? These blessings will come upon you and overtake you, according to Deuteronomy chapter 28. Meaning, ang foundation talaga ng ating blessing is none other than God. Alam nyo, ang blessing ng Panginoong Diyos, ang sabi ng, I think that was in the book of Proverbs, the blessings of the Lord, it makes rich. Ibig sabihin, nakakapayaman ang mga pagpapala ng Panginoong Diyos at hindi nyo ito sinasamahan ng sakit at hirap. Hindi niya ito sinasamahan. Minsan kasi, di ba, may dumating na pera sa bahay o sa buhay mo, di ba, o sa blessing, dahil mid-year bonus o merong bigla na lamang may nagbigay sa'yo, nag-bless sa'yo. Pagkatapos, nag-iisip ka, sino bang uunahin kong bayaran? Ano bang gagawin ko sa pera na ito? Hindi naman ito magagasya. So, yan yung blessing na merong grief or sorrow. Pero ang tunay na blessing, darating sa iyo yan, walay pakapin. Walay pakapin nga maglibog pa ka, mangonsumisyon pa ka, maghilak pa ka, unsaan yung pagbahin-bahin. Pero ang blessing ng Panginoong Diyos ay, eto yung wala kang, nakakatulog ka ng maayos. Okay? Nakakatulog ka ng maayos. May kilala ako, alam nyo, nagmamayari siya ng isang kumpanya. At ito'y napakayaman. Yung ilan sa inyo kilala. Pero pag sa tuwing nakikita ko siya na hindi ko man lang talaga makita na nakangiti. Minsan, kami kumain ng aking pamilya sa kabilang lamesa ay naandun din sila kasama ang kanyang pamilya. Pero alam nyo, nagulat ako. Dahil minsan nakaka-glimpse ako sa kanya. Hindi naman ako chismoso, pero I am really observant. Pero nakita ko, hindi talaga kasama ang pamilya, pero hindi napapangiti. At sabi ko yung kanyang isang empleyado, sabi ko sa kanya, bakit yung boss mo talaga ba? Hindi makangiti-ngiti yan, Oo nga sabi ng empleyado, sabi niya, oo nga kahit na makasalubong namin yan, pastor, kahit na makasalubong namin yan, at batiin ko rin ng good morning or good afternoon, pero hindi ka talaga, titignan ka lang. Para bang,
ano ba ito? Ako, sabi ko, mas mabuti pala itong kalalagayan natin. Wala tayong maraming pera na kagaya niya o kaya merong napakalaking, yun bang negosyo, pero hindi naman makangiti. So, mas mainam at pabuti na rin itong ating kalalagayan. Kaya, ang pundasyon talaga, alam nyo, ay maaaring yung iba sa inyo, kinoconsider nyo ang Diyos kasi na yung bang simbahan o relihiyon, 'di ba? O sekta o denominasyon. Pero alam niyo po ba, gusto ko makinig kayo. Pwede kayong maging miyembro ng relihiyon pero wala kayong relasyon sa Diyos. Marami niyan sa ating palibot. At makikita niyo 'yan sa kanyang sa mga buhay nila. Kung pansinin niyo yung buhay kunyari. 'Di ba galing ng simbahan, pero pag uwi niyan, magugulat ka na lamang at magugulantang dahil mismo ay nagwawal dahil walang 'di ba, walang naihandang pagkain sa kanya or etc. 'Di ba, na may nabalitaan nga ako sa loob mismo ng simbahan nagsuntukan 'di ba, o naghamunan. Nakakalungkot yung mga pangyayari at mga bagay na ganyan. Dahil sa totoo lang, alam nyo, ang napakahalaga sa atin, umpisahan natin, number 1, relasyon talaga. Hindi ko minahaman sa maanumang relihiyon. Ang sinasabi ko lamang po ay dapat magkaroon tayo ng relasyon. Relasyon sa buhay na Diyos. Okay? I'm giving emphasis on, kasi yun ang emphasis ng Bible on the living God. Sa buhay na Diyos. Kasi merong Diyos-Diyosan na patay. Diba? Kaya nga tinawag na Diyos-Diyosan na kunyari ay Diyos, pero patay. Pag may problema ka, o pag may mga pangyayari, ay wala talagang maitutulong sa iyo dahil hindi nakaka-respond dahil patay nga Alam niyo ang kaibahan kay Jesus nung siya'y mamatay sa lahat ng founders ng any religion on this planet. Nung si Jesus ay pinako sa krus, at namatay, pero after 3 days muling nabuhay. Ibig sabihin, He is very, very, really, really capable of helping those who put their trust in Him. Ito napatunayan ko sa buhay ko at gayon din kayo. Pwede niyong mapatunayan ito. Ang pundasyon ng lahat ng ating blessing ay ang Panginoong Diyos. Any blessing that is separated or does not come from God, okay, later it will be lost o mawawala ito sa atin. Kaya, let me ask you, how is your relationship with God? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoong Diyos? Kailangan kasi alam nyo, maniwala kayo sa hindi, ang intention ng Panginoong Diyos sa buhay natin ay He wants us to to live a blessed life. Nais niyang tayo magkaroon ng buhay na pinagpala. I remember in the book of yung isa sa mga sinabi ni Jesus sa Gospel of St. John chapter 10 verse 10. Ito ang sabi niya, makinig kayo. Ang sabi niya, the thief or the enemy came not but for to steal and to kill and to destroy. But, sabi ni Jesus, I have come that you might have life and have it more abundantly. Sabi niya, ako'y pumarito upang kayo magkaroon ng pinagpalang ng buhay at pinagpalang buhay na kasiyasiya. At maniwala kayo sa hindi, ito'y dinadanas namin ngayon. I am saying this to you literally, na hindi ako nagtuturo sa inyo rito ng teorya. Ito'y akin mismo, everywhere, pakiramdam ko at nakikita ko, I am living the abundant life. My children are blessed, Meron po ako, ito po yung testimony lamang po on the air. Something a father could be proud of. Could be proud of. I have ang akin pong first year college ay binuksan namin yung kanya mismong yung website ng kanilang university. At nakita ko, alam nyo po ba, yung grades niya, 2 ang flat 1, Ang pinakamababa niyang grade is 2.0. Nagpa-perfect siya sa exams.
Talagang yung bang nakakataba ng puso. Para bang, yung bang, ito yung sinasabi kong abundant life, ano po, na um, kahit saan ako lumingon ngayon, no, ang dami ko na rin kaibigan, no, hindi naman kami taga-Oriental, estranghero kami rito, nung kami no, ako yung mag-umpisang pumunta rito in 1998, nagsettle down kami ng 1999, hanggang ngayon, I really feel so blessed with having so many friends, no? No, bata, matanda, ano, talagang it's a blessing. Napakaganda at napakasaya ng buhay. And I want you to understand also that yung bang promise ni Jesus na ito that we could experience abundant life. You know, ay maranasan natin. No, at ito yung nag-uumpisa sa Kanya. Ano po, meron pa po tayong 10 minutes as an extension dahil po late na po ng 10 minutes nung tayo mag-umpisa. Ano po, at eto, aside sa pundasyon ng blessing, na ang pundasyon natin ay Panginoong Diyos, pangalawa, you must believe that you are blessed. Alright? Ito yung pangalawang pundasyon, na dapat manampalataya ka na ikaw ay blessed. Ang nakakalungkot, wag pong mamasamain ito. Tatlo sa bawat 5 Pilipino, ayon sa pagsusuri at pag-aaral ng mga survey firms, nagsasabi sila na ang mga Pilipino daw na kanilang na-interview, 3 sa 5 Pilipino ay nagsasabing mahirap sila. Mahirap na nga, pinangangalandakan pa. Oo. At hindi lamang yun, di ba? Gagawa ng organisasyon, pagkatapos lalagyan nila ng pangalan yung kanila mismong organisasyon, Urban Poor. Huwag po nyo mamasamain. Pero mahirap na nga, pinangangalandakan pa. Ano po? Alam niyo po ba that sa confession natin, ang buhay natin, kung ano ang sinasabi natin, yun yung magiging buhay natin. Okay, what you say is what you get. What you confess is what you receive. Pag ikaw mayroong nararamdaman, tapos magkukunkod ka agad, cancer na siguro ni. No? Ang mangyayari dyan, magkaka-cancer ka. Ano po? Kasi, alam nyo ba na isang sources ng cancer ay stress? Magkaka-stress ka na. Na palagi mo iniisip na ganito. Sinasabi mo, hindi na mababago yung anak mo o hindi na magiging mabuti o magpapakabait yung husband mo. O kaya hindi na, ikaw naman na estudyante, hindi na aangat ang grades mo. Kayo na pamilya, nagsasabi na hindi na aangat ang buhay ninyo. Ano? Dapat muna i-renew natin ang ating mind. I-renew natin ang ating mind. Hindi yung, alam nyo, ang daming-dami kong taong nakikitang hirap na hirap. Kasi palagi na lang sinasabing, wala. Kumusta? Mara Japon. May pa ka. Mga ganun ba? Yung parang, tingnan mo yung maraming kausap natin. Diba? Kumustahin mo? Mara Japon. Jabas. May pa ka. Ngabing kalasod. Daghang utang. Kabangi ko, be. Pautang ako, be. Diba? Ito yung mga napapansin natin. Pero yun yung totoo. The more kasi na sinasabi natin, the more na ito nagre-register sa mind natin. At the more na nagre-register sa mind natin, tandaan po natin, we are spiritual beings. And around us is the spiritual world. At kung ano yun mismong kino-confess ng ating spiritual lives, no? Ng ating mga spirits ay in the spiritual realm, ito'y nagkakaroon ng bunga. So, pag walang pera, no, wala kang merong babayaran, at sabihin na lang muna natin, wala pa, hindi pa dumating yung blessing ko O yung mga ganun lang, hindi yung, ay naku, ambot, kanisa na ako makalingkuwas yung utangan niyo, unsa naman no, pagkalisod, baya ni ining akong kahimtang, puro na lang utang. No, daghan kay kog utangan gyud ko nga tao. So ang mas mabuti at mas mainam ang gawin natin pag tayo ay merong
meron tayong pangangailangan, may kakulangan, mas mainam na sabihin natin na hindi pa dumating ang aking blessing. Pagpasensyahan mo muna. Oo, 'di ba? Mas mainam na 'yun ang gagawin natin kaysa doong sinasabi natin, oy, mapobre na kasi. Inaani, oy, 'di ba? O kaya kita mong ang iyong anak ay minsan nagdi-disobey na o nagre-rebelde. Mas mainam pa rin, kapatid at kaibigan, nabigyan mo ng tsansa, no, yung anak mo, kasi alam nyo, eto pa pala sa mga parents, ano, maniwala kayo at sa hindi. Parents have been empowered and are empowered by God. Okay? Tayo ay, yung bang binigyan ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan, no, ng kapangyarihan na tayo ay magiging daanan ng blessing ng ating mga anak. Okay. On the other hand, tingnan natin ha. Meron pa po akong 4 minutes. Tingnan po ninyo yung mga suwail na anak. 'Di ba, kung papaano sila magtubag-tubag, no, musukol, napakuya. Amigo sa unang ayag yung gihagit ang iyang amahan o gigukod yun yung lagaraw ang iyang amahan o pinuti ba to? No, yung ana ba? And alam nyo po ba, ito yung tingnan ninyo ha. Ito yung sinasabi ko palagi, ang daanan ng ating blessing ay parents. Magpakita nga kayo sa akin ng isang batang ang yabang-yabang, no, ang yabang-yabang, ibang kung insultuhin na lang, lumaban sa parents ay gano'n na lang. Tandaan po ninyo, tignan ninyo ang buhay niyan after 10 years at makikita kayo at magugulat, nako, anong klaseng buhay meron ang batang yan. Kasi ang excuse me. Ano ng ating blessing ay ating mga parents. Oy, eto ha. So, ayan pa pala. Pangatlong punto ko na yan. Dumiretso na ako, ano. Ang daanan ng ating mga blessings. Eto, last ko nang ipapahayag na ito. Sa Ephesians chapter 6, ay merong sinasabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. I think that was in verse 2 nagsasabi, so that it might go well with you and that you will have a long life on the earth. If you want your life, if we want our lives to have long lives, you know, and better lives, or the best life that this life could offer, what we need to do is we really need to respect and obey and to love our parents. You know, maaring hindi nyo mahal ang parents nyo, hindi nyo gusto yung ugali, no, yung pagiging makasarili, yung bang bungangero, yung kinukondemn kayo, pero hindi pa rin yan siya permit o license. That does not give you a license to disobey or to disrespect your parents. Honor them, because they are the ones whom God has entrusted for you to be blessed. Okay? So, my point is this, in conclusion, wala na po tayong oras, subalit ang gusto kong sabihin sa inyo, ma-establish sa isip nyo, number 1, that God is a God of blessing. He is the source of all blessings. All good, every good and perfect gift comes from above, from the Father of lights. Yun yung sinasabi ng James. Pangalawa, ang blessings ng Panginoong Diyos may kondisyon. No, hindi ito automatic. No, nung dumating kami rito sa Davao Oriental, no, alam nyo, kahit bisikleta ay wala kami. Ni isang yung bang mga kaibigan ay iilan lamang, dalawa. No? Ang blessings ng Panginoong Diyos, tandaan natin, conditional, may condition ito. Hindi ito automatic. Pero gusto kong ibahagi sa inyo, ipagpapatuloy natin ating programa bukas, ang ilang prinsipyo upang kayo mapagpala. Kailangan yung mapagpala. No, kailangan nyo talagang mabigyan ng kalayaan sa mga tanikala, mga gapos o kaya yung mga kadenang gumagapos, no, kadena ng kahirapan na gumagapos sa inyo. And I assure you, sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos, you can be blessed by continuing listening to this program and in this FM station dito sa Muse Radio 92.7, dahil yun po yung ating nais na ipabatid sa bawat tagapakinig. We are here, we are blessed because we want to become blessings. No, ang istasyon na ito, ang layunin din ay mabless kayo. Kaya wala na po tayong oras, subalit gusto nating magtapos na pasalamatan ng ating sponsor.
Wala ang programang ito kung hindi sa ating sponsor. We are blessed na nagkaroon na tayo ng sponsor. At ito ay walang iba kundi ang ating ginagalang na gobernadora, Honorable Corazon Nunez Malanyaon. No, naging blessing siya sa programang ito sa inyong lingkod sa probinsya. Kaya po, pinagpapasalamatan natin siya on the air. No? At magi ang kanyang staff headed by Ma'am Net Palmera at Engineer Ging Rodriguez. Gusto po naming pasalamatan kayo, ma'am. At gayon din naman, ngayong umaga, on the air tayo, alas 8, and tune in ninyo dahil fellowship on the air tayo with the provincial capital employees and with our governor. Okay? Wala na po tayong oras, subalit nagpapasalamat tayo sa programang alam ko na ang pundasyon ay kayo'y pagpalain, bigyang ngiti, no, ang inyong mga labi at kaginawahan maging man lamang kakaunti sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa, inspirasyon at motivation. Ito po ang lingkod ng Panginoon na naglilingkod din sa inyo. Pastor Ben Colmo dito sa programang Bayanihan sa Oriental. Ang ating oras, alas 6:40 ng umaga. God bless you and God bless Davao Oriental.